Mapagpatuloy ng walang tigil na buhos at hinto ng ulan kung saan ang simentadong kalsada ay nagiging daanan ng tubig ulan. Hindi pa rin tayo tumitigil sa pagkuha ng mga update kung ano mang dapat nating ma-update. At ngayon, i-update ko kayo dito sa may bahagi ng San Fernando, particular na sa may Santo Tomas sa ginagawang NECR project. Dito po tayo sa may dalakitan na ayan mayroong libreng sakay. PRDRMO Pampanga. Libreng sakay yun. Buti pa yung libreng sakay nila kahit paano nagmukhang bus, hindi kagaya yung mukhang dump truck. Ayan. May paparating dito. May asong sakay. Tingnan niyo yung ilog, oh. Nakakatakot siya tignan. Mayroong world, anong tawag yan? World. Nakakatakot yung tubig tignan, oh. So, ang taloy pala ng tubig ay papunta doon. Ulitan natin yan. So, ito sa direksyon na ito, sa may papuntang, yung ginagawa nila diyang malaking cantilever bridge ng NEC. Ayun, oh. Naninan pala natin yung sa NECR dito, yun, oh. So, hindi natin siguro. Yung wala ko makikita nyo ba? Pero dito sa akin, nakikita ko, ayan, oh. Yan, oh. So, mahangin na, umaambon. Dito makakuha tayo ng idea kung ano ba ang ating aasahan kung sasakay tayo ng train, lalong-lalo na sa mga panahon na tagbaha at tag-ulan. Ika nga, mga tanawid na maaring ikaw ay mamangha. Mabasa yung tuktok ng ating duwende. Oh my goodness! Ngayon lang siya nakaligo ng ulan, ha? Sa magpa 5 years niyang paglipad, ngayon lang siya naabutan ng ulan, yung kanyang tuktok. Oh my goodness, ngayon dito pa tayo na, ayan, oh. At sa pagkakataong ito, ako ay hindi nga namangha dahil ako'y nag-alala at kinakabahan dahil nangyari nga ang mga bagay na aking inaiwasan at kinatakutan. Yung bang ang ating kaibigang duwende ay sa ulan tutusukin at matamaan. Yun na nga, bago siya makalanding sa ating payong, tinamaan na nga ng mga tusok-tusok na ulan. Yun, inuwan na nga. Orlep. Yun, oh. Inulan na nga tayo. Yan po yung NECR, oh. So, biglang umulan. So, dito po tayo sa may Santo Tomas, no? So, yan, oh. May ulan pa rin. At dito lang tayo. Ayan, yan po yung tulay na dalakitan yata, kung di ako nagkakamali. So, nakita nga natin dyan na mataas ang tubig, no? At ngayon, dyan na lang tayo sa may yung ilog na yan. Titignan natin kung anong development dyan sa may ilog na yan. Mayroon silang mga dyan. Ito yung pinaka-latest na kukunan. Akala ko okay na kasi hindi naman to gaano umuulan kahapon, pero ganun pa rin. So, dito po tayo sa may dalakitan na ayan, mayroong libreng sakay. PRDRMO Pampanga. Libreng sakay yun. Buti pa yung libreng sakay nila kahit paano nagmukhang bus, hindi kagaya yung mukhang dump truck. Ayan. May paparating dito. May asong sakay. Tingnan niyo yung ilog, oh. Nakakatakot siya tignan. Mayroong world, anong tawag yan? World. Nakakatakot yung tubig tignan, oh. So, ang taloy pala ng tubig ay papunta doon. Yun, oh. Kita natin yan. So, ito sa direksyon na ito, sa may papuntang, yung ginagawa nila diyang malaking cantilever bridge ng NEC. Ayun, oh. Naninan pala natin yung sa NECR dito, yun, oh. So, hindi natin siguro. Yung wala ko makikita nyo ba? Pero dito sa akin, nakikita ko, ayan, oh. Ayan, oh. So, umahangin na, umaambon. Dito sa kabila, ayan, oh. So, wala pala yung dyan. Ito pala yung kuha ni Duwende doon sa tulay na ating kinatatayuan bago pa man ito tusok-tusokin ng mga patak ng ulan. Yan po yung ilog kung mapansin natin dito. Yan. So, medyo paliko ito at halos ang buong area ay hinahati-hati lang ng mga pilapil para sa mga palaisdaan. Or dahil ang bahaging ito ay masabi nating aquaculture, puro mga palaisdaan, marami silang alaga dito na mga ulam. Ayan, at dito nga makikita na nga natin dito ang ongoing construction na sa ibang area.
ng NECR Bayada. At kung mapansin natin na magkabila ng ating dadaanan dito ay mga palaisdaan. Kumbaga, ikaw ay lumilipad sa ibabaw ng mga pilapil at mga katubigan. At dito kampante pa lang tayong kukunan dahil mukhang kulimlim pa man lang at wala pa tayong naramdaman na mga patak ng tubig mula sa ulan. Kaya nakapag-ikot-ikot pa ang ating duwende dito sa itaas nitong area at lugar kung saan ay makikita natin na mukhang dito napunta ang malaking bahagi ng tubig ulan na hindi na magkasya doon sa kalsada na ginawang ilog na simentado. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. Kung mapansin natin sa bandang kaliwa ay medyo makita na natin na mukhang ambon na yun. Dito umiikot tayo uli, no? So ganyan po ang nakikita natin dito matapos ang bagyo nga. At dito, ayan, mapansin natin sa may malawak na palaisdaan na itong maliit na linya, yan po yung ilog. Yan po dumadaan yung mga bangka dahil yung mga malawak na mga square na yan, ayan po yung mga palaisdaan. At kung mapansin natin, umaapaw na yung ibang mga palaisdaan. Yan yung kalaban sa mga nag-aalaga ng isda. Dito pag bumaba, umaapaw. Umaapaw ang kanilang puhunan. Dahil pag umapaw ang kanilang puhunan sa ilog, yung mga isda ay nagtatakbuhan. Kaya swerte naman sa iba nating mga kababayan. Kumbaga, makakuha sila ng sako-sakong tilapia na walang puhunan. Ilulusog lang sila sa tubig sa gitna ng ulan. Iaba, sako-sakong tilapia na ang maaari nilang pakikinabangan. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. At dito nga, makita na nga natin dito ang kanilang launching gantry. Yan po yung, yung launching gantry na yan po yung pinakauna dito sa CPN Auto. Ito pa lang kinatatayuan ng launching gantry. Ang hula ko dyan, yan yung boundary ng CPN 1 at CPN Auto. Pero hula ko lang naman. Di ako sigurado, no? Pero mukhang dyan siguro. Mukhang. Pero tuloy tayo. Oh, yan. So ito yung halimbawa pag sumakay ka ng tren dito sa NECR, pupunta ka ng Clark, galing ka ng Laguna. So ito yung expect mo dito. So dito bahagi ka, makikita ka ng mga ganyan. Yan yung mga pilapil. No? Yung kung wala yang mga pilapil, malawak na katubigan yan, parang dagat ang itsura niyan. Dahil sa mga pilapil, nagmukha siyang palaisdaan. Dahil palaisdaan naman talaga siya. Yan. So, ganun kalapad po yung natatapos na nilang bayadak. No? At dito, halos diretso na yung nalagay nilang ng parapet wall. Ito sa direksyon na naman to, papuntang Santo Tomas. Ayan, sa unahan yung may medyo kumpol-kumpol na bahay. Diyan banda yung lumang Santo Tomas station, yung PNR. At ito pa lang magmula dito yung area na to, kasama po ito sa in between to ng Apalit Station and San Fernando Station, na sa aking na research, ito po yung ikalawang may pinakamalayo na distansya na istasyon. Hindi ko nagkamali dito, nasa mga 14, 12, mga ganun, kilometer ang distansya nitong dalawang istasyon na to. Kaya pag sumakay ka ng Airport Express train, talaga dito bumarurot ang train yan dahil hindi ihinto sa bandang ito. Kaya dito mo maramdaman yung ang bilis ng Airport Express train. At dito na nga, kita nga natin ito. Dito yung bahaging ito, ang ginagawa nilang mahabang cantilever bridge, kung saan ay gumagawa pa nga sila dito ng culvert, at napakagaling nga yung ginawa nilang culvert. Tingnan mo naman na yan. Galing ng pagkagawa nila yan. At mapansin natin na wala
walang mga gaanong water lily, no, or yung mga halaman naghaharang diyan kasi ano yan, maintain talaga yan nila yan. Pag may mga ano diyan, may mga water lily, ayan, water, mga ano, yung mga damong lumulutang, nililinis talaga, sila mismo ang naglilinis diyan. Talagang hindi nila pinaharangan yung culvert diyan. Ayan oh, may naka ano na ano, excavator. At dito na nga, ayan oh, tumawid na yung tubig dito sa ilalim ng bayadak. Yan o, pati yung ibabaw ng bayadak o makikita mo na may tubig na rin para na siyang ano, swimming pool. Ito bumabalik na tayo no dahil malayo na yan no. Baka mahulog na yung duwende natin dyan. At mapansin nga natin dito, ayan oh. Kita nyo ba yan? May tubig na dito. Ayan oh. So, pumasok na yung tubig dito sa ilalim ng bayadak. Yan, nakaharap naman tayo sa direksyon papunta ng Apalit. Ayan, yan po yung kahabaan na makikita natin dito. Yan, iurong lang natin ng konti dahil nagkamali yung ano, nagkamali si Duwende. Ayan, yan, ganyan. Yan. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be. So, ganyan na po yung itsura na makikita natin ngayon pagkatapos ng bagyo at hanggang ngayon tuloy-tuloy na ulan. Yan, medyo paliko-liko yung ano dito. Yung takbo ng dadaanan ng tren. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the Yan, so ganyan po yung pinakahatid na tanawin. Pinakahatid na tanawin dito sa may bahagi ng Santo Tomas at bahagi ng Minalin ng NACR. At sa parte ng itong naramdaman na natin yung mga tusok ng ulan. Kaya umaatras na tayo no. Tayo ay pauwi na. Babalik tayo doon sa ating pinanggalingan dahil ito na nga ang ulan. Ang ulan na sa mga ano na yan, oras na yan, talagang hinahabol na natin ang hinahabol na makauwi agad ang ating duwende dahil itong duwende natin ay takot sa tubig to. Hindi ito naliligo. Kaya binilisan nilang tumatakbo diyan at yun na nga ang nangyari. Bago pa man siya makalanding sa ating payong, talaga namang tinamaan at tinusok-tusok na siya ng mga bala ng ulan. Ayan. Kaya ito, first time yung tuktok niya ay mabasa ng tubig at maulanan. At alam nyo ba, kahit pa sa hirap ng buhay ngayon, marami pa ring tao ang ayaw sa libre. O kita mo naman ngayon, di ba? Libre lang naman ang pag-subscribe pero ayaw mo mag-subscribe. Kaya ayaw mo na libre.